The laws. Okay, si Congressman Rodel Batocabe, kasama na natin sa studio Good morning. na natatraffic po dyan kanina. Sir, magandang umaga po. Ay, magandang Ako, Bicol umaga, Papilis. Aljo. Magandang umaga, Sarina, at magandang umaga, Attorney Boots. Okay. Alam ko po, laging teacher ko po kayo. Ganun ba? Saan po? Political Science, Poli-Sci. Okay, sa UP. Sa UP po. Small world. Small world. Maalala mo yung teacher mo, kung ikaw hindi ka maalala ng estudyante. Unless na ikaw makulit, at sobrang talino mo, o sip ka masyado. Opo. Ano pong masasabi niyo, Congressman? Tuloy-tuloy na tayo, wala tayong oras. Ito pong mga pronouncement ng Pangulo. Sabi niya, baka kung lalala ang illegal na droga sa napaka-kapalalistahan ng mga nasa narco-politics ng listahan niyan, sabi ng Presidente, baka magdedeklara na ako ng Marcelo. Sir, reaction niyo po dyan. Baka na nga, sabi niya. Alam mo, napakatalino ng Presidente. Magaling na abogado yan, practitioner. Alam niya ang batas. Opo. Alam niya po ang mga limitasyon na nakalagay sa Constitution, and I doubt kung ang Presidente ay gagawa na lumalabag sa Constitution. Tama po yun. Ang sinasabi lang siguro niya, napakalaki itong problema. So much so na I will do all means, even, having that necessary political will, kahit ma-disregard ko na lahat para matapos lang itong problema to, para huwag mamatay ang aking bansa. Yun ang gusto, I think yun lang ang gusto niyang sabihin doon. Kasi doon tayo nagkakatalo eh. Invasion or rebellion, when public safety requires, dapat yun. Yun ang unang-unang batayan. Yung sinasabi nilang, drug design. Problema sa drugs yan. Pwede ba yan? Swak ba yan sa requisitos? Alam mo, wag na ninyong pagdebatihan Yes, sir. yan. Wag na ninyong pagdebatihan yan. Kasi alam naman ng Presidente yan. Siguro, ang tingin ko lang, natatawa lang siya. Hindi, debate ng mga to. Ang sinasabi lang niya, alam mo niyo, itong droga napakalala. Ha? Kung papatayin niya ang aking nasyon, kung papatayin niya ang aking mga, ang kabataan, ang mga pamilya, kahit medyos gagawin ko para wag mangyari yan. Yun lang ang gusto lang niya sabihin. You can do anything, even disregard the democratic institutions, just so to save the country. Yun ang gusto niyang sabihin na ito, malala na to. So parang yun ang gusto niyang sabihin, ganun kalala ang problema. Pero hindi niya gustong sabihin na pag nandyan i-disregard niya ang Kongreso, di-disregard niya ang desisyon ng Korte Suprema, which I think hindi gagawin ng Pangulo. Sir, ano yung reaction nyo naman doon sa dalawang kumpirmado na na congressman na nasa narco-list ng Pangulo? Isa ay taga Kilala Mindanao, niyo, isa sir? ay kumpirmado. Ay wala, nagkakahaka lang kami. Haka lang. Pero alam mo, pangalanan na or wag muna? mas mabuting pangalan para makapag-depend na to, di ba? po yun, tama. Masabi na nila kung kasi ang nangyayari, lahat kami suspect eh. Oo. Lahat na. Wala kayo. Lalo na yung mga taga Mindanao. Kasi kukunti na lang sila. Siyempre, isa daw sa kanila. Ngayon, pero suspect din kami. Kahit kami mga congressmen, nagtatanong kami, sino kaya yun? Baka si ganito. Baka si ganyan. Ang masama pa, nung unang lumabas sa balita, sir, ang dalawang party list daw. Naku, sabi ko, mas kukunti pala. Mas kukunti. Kaya ngayon talaga, ang sabi ko nga kay doon, kay speaker, pangalanan na para hindi na kami magdududa kung sino sa amin ang involved sa droga. Unfair para sa inyo. Yes, Congressman, yes. diba? And I understand yata yung Pangulo ngayon mag-meeting din sa mga governor. Yes. Oo, ngayong araw na to. Tama. Kasi siyempre nagsabi rin siya, may nasa lista ng mga gobernador. Yun. Talagang napakalala talaga yung problema sa droga. Kaya alam mo, yung parang naging popular ang Pangulo. Because of that Kasi alam natin sa mga community, sa mga barangay, kung sino ang drug puser, sino ang drug addict. Totoo po yan. Kaya natutuwa naman po sila dahil ngayon, unti-unti na mawala na. Kaya ako, ang sinasabi ko dito, hindi lang dapat yan matapos in 1 year. Even until the end of the term, sustain dapat ang gera against drugs. Kasi pag nawala after 1 year, di ba? Babalik naman yung mga drug addict, drug puser. And at the same time, yung rehabilitation aspect, yung mga dapat i-rehabilitate, yung dapat talagang maibalik maging productive citizen, hindi kaya yan sa isang taon. Dapat yan sustained ang programa. Kasi kung makalimutan o hindi maging prioridad, ay babalik unti-unti na naman yan na parang anay na babalik.
Okay, may direct supervision ang ating Pangulong Duterte sa mga local government units na kasad sa ating saligang batas. Hiwalay naman po yung Kongreso niyan. Kung sakasakaling makiusap ang Presidente sa lahat ng mga kongresista, o sige, mag-meeting tayo din katulad na gagawin ko sa mga mayor. Sa tingin nyo, okay ba yan, sir? Ay, dapat lang, okay lang naman sa amin yan. Dapat lahat tayo magkaisa laban dito sa droga. Ang taong bayan, binoto si Pangulong Duterte dahil una, prioridad niya ang laban sa droga. Ay, dapat sundin natin ang mandato ng taong bayan. Yan. Kaya kami na rin nagkakaisa. Actually, marami po ang mga bills na nakabinbin sa Kongreso on drugs and then improvement of our law enforcement. At the same time, yung mabawasan yung supply, pati yung procedure sa justice system. Kasi alam mo, yung hindi akalain natin ng mga batas natin na maraming so-surrender. Alam po ba ninyo, wala sa batas natin kung may nag-surrender, anong gagawin? Simpleng-simple lang, kung may nag-surrender na drug user, drug pusher, kung anong gagawin? Alam mo pala, hindi mo basta-basta i-rehabilitate yan. Dapat court order. Kasi kung ikaw voluntary rehabilitation, kung ayaw mo na magpa-rehabilitate, anytime pwede kang umalis. Ngayon, court order ang kailangan. So, ba't kailangan mo pa, let's say, for example, nag-surrender na ako, at least na-determine ako na kailangan ko ipasok sa rehabilitation center, ay pupunta ka pa sa korte. Dapat hindi na. So, yun ang isa lang sa nakikita natin na hindi talaga na-anticipate itong nangyayari ngayon. Pero so nagkaroon kayo ng meeting with Speaker Alvarez regarding doon sa mga nasa listahan or magkakaroon pa lang? Wala pa kaming meeting na formally, wala pa naman siguro. Siguro mga next week baka mag-caucus kami because may mga ibang mga kongresista na gusto nang sabihin nila na sabihin na ni Speaker. Tama yun. Para mamaya yung kalaban namin, yun din ang magsasabi, yan ang yan ang involved sa droga. So yun, dapat masabi na rin. So, kahit konting impormasyon, wala po kayong pinagsususpetsaan gumagamit ng drugs dyan, sir? O kaya involved sa drugs? Meron na kayo narinig? Clue. Meron narinig na involved sa drugs, of course. Na-mention na rin ni Presidente, di ba, yung dating kongresista yun. Di ba, si Barb Belmonte, yung sa Iligan, na-mention na yan ng Pangulo. Aside from that, wala pa siyang mention na mga ibang pangalan. Okay, sige. Thank you so much. Wala tayong oras, sir. Sige, so, tawagan na natin sa telepono si Congressman Batucabe. Pasensya na talaga, napaka-traffic. Alam mo, ang tindi na ng traffic. By the way, kahapon, inaproba namin sa Committee on Transportation itong Traffic Crisis Management Act. Itong emergency power. Inaproba na po namin sa Kongreso na magbibigay ng mga emergency powers sa traffic chief. Ito pong secretary ng Department of Transportation. So, siguro within this year or even before June, ma-approvean po yan namin sa Kongreso. Sige, tuloy-tuloy tayo, sir, kasi mamaya nito, radyo naman tayo sa Radyo ng Bayan with Dean Hamon Bendijo right after Radyo Vision. Thank you po. Pero, tsaka na, sir, ha? Diyan ka lang muna. Mag-uusap tayo mamaya. Anyway.